So ayun, masyadong malapit yung mic. Ganyan lang kasi, masyadong harap na harap sa akin yung mic eh. Anyways, ito dapat isang buwan na to natapos, pero since, procrastination and stupidity of our life, hindi ko siya nagagawa. So this is, I will do a short film, titled Master of None. So in this film, this is just a short film na kung ano nangyari sa akin. I will post this in my page, which is the Hollow Blocks page. So basically, here's the plot of the story. The story is about a burnout man who knows lots of things but cannot accomplish anything. Don't know what he's doing in his life. Don't even know if what he's doing is still on the right track. Don't understand the problem. Don't understand it if the problem, if the problem or the people are, don't understand if he is the problem or the people around him. Don't know how to forgive himself and don't know how to balance pride and humbleness. So, ang pinaka reason kung bakit ko nagawa tong script na to is my life. Especially nung January, after nung January 25. Kasi, basta may mga hindi maganda nangyari doon in terms of church sa pastor ko. So, I'm doing this film kasi ito yung na-felt ko that day. Kasi before that, nagkaroon kami ng setup. And nakakwentuhan ko yung isang sa mga singer, sa mga perform sa event na yun. And he taught me na ano ba talaga yung instrument ko. I said, actually hindi ko po alam. Marunong po ako mag-drums. Ayun, ano ba sabi ko? Marami po akong alam na instrument. Pero sabi niya, hindi pwedeng wala. Dapat meron at meron. Kasi alam mo, ang tawag namin sa mga taong alam lahat, Master of None. Kasi, wala kang bagay na, wala kang bagay na magaling ka. Lahat magaling ka. Hindi pwede yan. Lahat marunong ka lang. So, doon ko nakuha yung title na Master of None by Carlos Mateo. So, basically, nung time na yun, burnout ako. Like, sira ulit ako. Dumagdag pa yung lintik na, alam mo yun, nagkita ulit kami ng babaeng yun. Ba't talaga hindi mawala? Anyway, siguro isa rin kasi sa reason is yung attachment na nangyari, emotional attachment na nangyari doon. Kaya, hindi ko makalimutan yung taong yun. So, she is the last one who I felt really comfortable with. After that, wala na. Hindi na ako naging komportable sa buhay ko. Wala rin kasi mga kaibigan na komportable ako eh. Kaya, ayun. So, ang scene man lang naman ito. Actually, gumawa na ako ng film. Titled naman niya, Burnout. Pero doon kasi, sira yung context eh. I mean, sobrang iksi niya, wala siyang context actually. Ito naman, ang reason natin is parang nung time kasi na yun nga, burnout na ako sa buhay ko, sa career, sa grades ko. Mataas grades ko pero burnout ako. Mataas ang career side ko, pero burnout ako. Maayos ang social life ko, pero burnout ako. Para kasing pinipressure ko yung sarili ko kasi nga, again, tinaasan ko yung standard ko ulit sa sarili ko. Whereas, again, the consequences is, mabilis ako ma-burnout, mabilis ako ma-disappoint sa sarili ko, which is a bad thing actually. Well, here's the thing. Scene 1, pasok ng kwarto, diretso computer, bubuksan yung computer. Then scene 2, mag-open ng FB, makikita yung magandang layout na gusto kong kopyahin. Nangyayari sa akin to. Mag-open ng Photoshop para gawin yung mini parking lot para sa mga Hot Wheels. And after nun, onting galaw lang, then wala na agad may isip, parang mabablanko na. Scene 3, parang nag-iisip na lang ulit, then mag-open ng YouTube, makikita yung nagkikitara, so nakita niya isang kanta, nag-open ng chords, nag-play. Chord scene, nagawak ng montage ng iba't ibang instruments. At the end, the burnout kasi parang wala nangyayari, then ang ginawa niya, nag-cellphone na lang. Then biglang may nag-chat na activity sa school, binuksan ulit ang laptop sa Word, tapos montage, yung keyboard na ipinapakita yung screen, walang natatapos. Angel Sumat parang, ayun, ano ba't angel to? Ang angle to. Then yung angle na nun, kasi burnout na siya eh. Siguro istadagdag ko dito. Sige. Dadagdag ko dito. Nag-open ng Facebook. Asan na yan? Nag-open na siya. Nang hawak na yung hawak ng CV. At nakita si friend na
May GF na. And ikaw wala pa. Wala pa. Siyempre, isa rin sa mga nagbabother sa akin yan eh. Wala akong nalalambing eh. Anyways. Yun. Anyways, pagdating kasi sa relationship, marami akong pwedeng jowain. Marami akong pwedeng harutin. Marami akong pwedeng landian. Kasi sila mismo may gusto sa akin ng problema. Ayoko naman na parang ginagawa ko silang rebound, diba? Ayoko nun. Pangit yun. Again, integrity. Paniniwala ko, hindi ko gagawin yun. I'm a man with integrity. Ayun, sana ako. Tapos bubukas ulit ng haba, walang magawa. Then yung angle na, parang nasa mata ko na. Nandito na yung angle na. Tapos nakikita na lang doon. Parang naluluha na. Tapos may mga inside voices na lalabas. Mga naiisip, yung mga past mistakes niya. Like for example, Carl, ayoko na. Diyos ka po. Carl, balik mo na ako. Saan mo ako nakuha? Damn it. Tayo yung bobo mo. Mga ganun ba? Then, ang gagamitin mong voices doon, pagka ang mga voices na gagamitin doon is galing na lang siguro sa mga pinsan ko, sa mga kapatid ko, bibigyan ko na lang sila ng script. Then, ayun, scene 8, biglang sisigaw na muted. Alam mo yung sisigaw na, para muted ka. Hindi, joke na. Para walang tunog. Then, bigla na lang mag-fade or bigla na lang magbablock yung magbablock na lang yung scene tapos bigla na lang lalabas or may lalabas akong quote. Wala pa akong naisip dito again. Pero isipan ko yan. Ang audio niya is something solemn or sad. Madali na yan. Madali maghanap sa internet na libre. Then, recording ng mga voices ng negative ang message. Like, akala ko ba magaling ka? Akala ko ba naman magaling ka? Or, bata ka pa kasi kaya wala kang magagawa. Then, dito ko ipapasok yung mga songs na ginawa ko. Yung kantang Miss Chance. Actually, pinalitan ko na title nun eh. Ang title na nun is, anong title nun? Ayun, pinalitan ko na yung title nun. From Miss Chance, ginawa ko na siyang pangalan ng pusa niya, Crinkles. I'm ready to take the leap of faith, but you rather gamble the life for your sake. You place your own in side by side, but you chose another ride. Ang ganda nung, nangihinayin kasi ako eh. Gusto kong tapusin yung mga kanta, kaso hindi ko na paano. In terms of music, meron ng mga taong gustong ko usapin i-close, pero nahihiya pa ako, like, wala pa kasing reason para makapag-usap ko ng malalim. Tsaka nakakahiya yung part na, alam mo yun, ano sila eh, minister sila, so hingi ako ng tulong para gumawa ng song secular, diba? Parang, yun nga, integrity. Parang hindi ko siya kayang gawin. Pero anyways, kinagamit din naman nila sa trabaho nila, sabi nga nung tita ko. Pwede naman yan. Pero yun na nga lang din. Siguro hindi lang ngayon. Hindi lang talaga ngayon. May time yan, may time. Naniniwala ako. Siguro sa ngayon kasi focus din talaga ako sa, ang pinaka-focus ko ngayon is mag-earn ng finance, or mag-earn ng money for my finance kasi feeling ko kailangan ko talaga gastusin yung mga bagay na yun. So, yun nga. Anyways, itong film na to, gusto ko itong matapos within this April. Siguro before ang undas. And the reason, ang motive lang naman ito is firstly to update my skills in filming, and then secondly to show myself, to showcase kung ano nga bang na-experience ko. And yun nga, hindi kasi ako okay. Ano yun nga, anyways, that's the film, Master of None. So, ayusin ko to. Tatapusin ko to. Gusto kong tapusin tong video na to. Hindi lang ngayon kasi wala pa akong storage. Anyways, yun nga pala. Yung cellphone ko, ito meron ako ditong hard drive, 1 terabyte. Meron na siyang 300 gig. So, kung kakayanin, mamaya makapagpasa ako from cellphone to hard drive ng 100 gig para maluwag yung isa kong cellphone. Ay, yung cellphone ko. And then next month, makakapili na bagong cellphone. Anyways, yun lang, paalam. Matatapos ng film na to. Tatapusin ko to. I'll show this. I'm ready to take the leap of faith, but you rather gamble like... Yung kantang yun talaga yung part na, you left me wondering why... Yung bridge ko dun. Where did I go wrong? I thought our love was steady, like familiar song. Diba sa familiar song, parang steady ka eh, goods ka lang eh. Wala problema. But you played new tune. Diba, nag-play siya ng iba eh. Left me on my own. Iwan mo ako mag-isa.
searching for an answer. Hindi ko alam yung rason eh. Like lost in the book. 'Di ba pag nagbubukas ka ng book tapos di mo alam ano yung hinahanap mo, ang hirap. And also, mahilig din kasi magbasa ng book, kaya lost in the book na lang nilagay ko. Then yung part na huli doon, parang declaration sa sarili. I take up the pieces and move on somehow. Ano? Even you're not there, I learned to fly. And then, pick up the pieces and move on somehow. Always wonder. Keep me wonder. Or oh why. But I'll find my own wings. Sa sarili. Kakayanin ko mag-isa. And learn to fly. And even you're not there, I'll reach the sky. My top. Oh my gosh. Anyways, that's all. Bye bye.